Magandang araw po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay dito sa channel na to. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rick. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na karanasan ng aking lolo. Matalik na magkaibigan sina Lolo Erlando at Lolo Gary. Nagsimula ang pagkakaibigan nila noong pinatilyo pa sila. Lumaki sa Maynila si Lolo Erlando, samantalang sa probinsya naman lumaki si Lolo Gary. Binatilyo na si Lolo Erlando nang mawalan ng trabaho ang kanyang ama. Isa ito sa natanggal ng magbawas ng tauhan, ang nalugin lang kumpanya. Nangungupahan lang sila noon sa Maynila, kaya naging mahirap ang kanilang buhay. Tanging paglalabada ang hanap buhay ng kanyang ina na si Nanay Brenda. Sapat lang sa kanilang pagkain sa araw-araw ang kinikita nito. Kapos na kapos sa iba pang gastusin tulad ng baon nila sa eskwelahan. Dahil may dalawa pa siyang nakababatang kapatid na mga nag-aaral din na sina Alicia at Joseph. Isang araw nag-usap ang kanyang mga magulang na mas mabuti pang umuwi na lang sila sa probinsya dahil pahirap ng pahirap ang kanilang buhay sa araw-araw. Nagpasya ang kanyang mga magulang na umuwi na lang sa probinsya ng kanyang mama Brenda. Medyo liblib pala ang baryo ng kanyang mama Brenda. Nadatnan nila ang kanyang lolo Atong na nagsisibak ng kahoy panggatong. Matagal nang patay ang kanyang lola, kaya mag-isa na lang na namumuhay ang kanyang lolo. Ganun pa man, marami silang kamag-anak sa baryong iyon, kaya naman nagkumpulan ang mga ito sa bahay ng kanyang lolo nang mabalitaan na dumating sila. Dahil wala siyang kaibigan at kakilala bukod sa mga kamag-anak nila, napaka-boring ng mga araw ni Lolo Erlando. Palagi lang siyang nagkukulong sa kwarto nila. Isang araw, niyaya siya ng kanyang second cousin, anak ng pinsan ng kanyang mama Brenda. Makikipagsayawan daw sila sa kabilang baryo para naman mawala ang kanyang pagkainip. Sa sayawang iyon, nakilala ni Lolo Erlando ang naging matalik niyang kaibigan na si Lolo Gary. Napagtripan siya ng isang binata nang isayaw niya ang noon ay kasintahan pala nitong isang dalaga. Pinagsusuntok siya nito pagkalabas niya ng plaza. Ipinagtanggol siya ng isang binatilyo, si Lolo Gary, na noon ay anak pala ng kapitan ng baryong yun. Magmula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Siya ay palagi nitong ipinapasyal noon na binatilyo pa lang na si Lolo Gary. Halos nalibot na nila ang buong baryo hanggang sa makarating sila sa Karatig baryo, kung saan ay nakilala naman niya ang napangasawa niyang si Lola Espe. Mabait at maganda si Lola Espe. Hindi ito mapaghalata ang probinsyana. Maputi at makinis ang balat nito. Kaya naman maraming naging karibal si Lolo Erlando bago niya ito napangasawa. 5 magkakapatid sina Lola Espe. Siya ang nag-iisang babae at pinakabunso. Mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Ganun pa man, mababait at masisipag ang kanyang mga kapatid. Tanging pag-inom ng tuba ang bisyo ng mga ito. Ganun din ang kanilang ama na palaging kainuman ng kanyang mga kapatid. Nang ganap ng magkasintahan sina Lolo Erlando at Lola Espe, natutong uminom si Lolo Erlando. Palagi siyang pinapatagay ng kanyang mga bayaw at biyanan, hanggang sa nakasanayan na lang niya ang lasa ng tuba. Nang maglaon, ikinasal silang dalawa ni Lola Espe. Napalayo sila sa mga magulang at kapatid ni Lola Espe dahil nakabili siya ng lupa sa kanilang baryo at doon nila napiling manirahan. Naging maayos at masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Kasundong-kasundo ni Lola Espe ang mga kapatid ni Lolo Erlando. Ganon din ang kanyang mga biyanan. Lumipas ang mga taon. Biniyayaan sila ng 2 anak, isang lalaki
at isang babae. Kaya naman, wala na silang mahihiling pa. Isang hapon, kakatapos lang ni Lolo Irlandong mag-araro sa kanilang palayan nang dumating si Lolo Gary. Niyaya siya nitong mag-inom, pampaantok daw. Mag-uumpisa na sana sila nang dumating ang kanyang bayaw. May dala itong 2 galon ng tuba. Pinapadaanan daw siya ng kanyang biyanang lalaki dahil kaarawan ng kanyang pamangkin. Pumayag naman si Lolo Gary na dadayo na lang sila ng inuman. Sa karatig baryo nila hindi naman ganoon kalayo sa kanila. Magkakasabay nang naglakad ang tatlo papunta sa bahay ng biyanan ni Lolo Irlando. Madilim na nang makarating sila sa bahay ng biyanan ni Lolo Irlando. Maraming pulutan silang naabutan. May mga inihaw na usa at adobong manok. May mangilan-ngilan na ring bisita na nag-uumpukan sa gitna ng bakuran ng bahay ng kanyang biyanan. Nag-umpisa na silang mag-inom. Kaharap niya ang 4 niyang bayaw at biyanan. Katabi niya ang kanyang kaibigan na si Lolo Gary. Masaya silang nagkukwentuhan ng kanilang buhay-buhay. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-iinuman. May mga nagkakantahan na rin sa kabilang lamesa. May dumating na 2 matandang babae at lalaki. Tumayo ang kanyang biyanang si Tatay Kadyo at bayaw na si Harold. Sinalubong ng mga ito ang 2 matanda. Unang tingin pa lang ni Lolo Irlando sa matandang babae ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Sinulyapan sila nito na may mga talim ang mga mata. Pumasok sa loob ng bahay ang mag-asawang biyanan ni Harold. Maya-maya, nakaramdam ng pag-ihi si Lolo Irlando. Madilim na ng mga oras na yon, kaya pinahiram ni Lolo Gary ang dala nitong flashlight. Hiwalay ang banyo sa bahay ng kanyang biyanan, kaya kinakailangan pa niyang umikot papunta sa likod bahay. Dahil naaaninag na niya sa may kusina. May sinag na nagmumula sa gasera sa loob. Pinatay niya ang flashlight. Malapit na siya sa banyo nang may namataan siyang 2 taong nag-uusap. Inakala niya na ito ang kanyang biyanang babae. Subalit napahinto siya nang biglang napalingon sa may kusina ang isang babae. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Irlando dahil nakilala niya ang matandang babae na biyanan ng kanyang bayaw na si Harold. Hawak nito ang isang kasirola habang ang asawa naman nito ay may kung anong hinahalo sa laman ng kasirola. Sandali na nagmasid si Lolo Irlando. May kutob siya na hindi maganda ang ginagawa ng mag-asawa. Bigla siyang tumikim sa may dilim. Nang marinig ng mag-asawa ay nagmamadaling pumasok ang mga ito sa loob ng kusina. Nang makabalik sa umpukan ng inuman, ay hinanap ng mga mata ni Lolo Irlando ang mag-asawang matanda. Napansin ni Lolo Gary na para siyang aligaga, kaya pa simple siya nitong tinanong kung may problema ba. Dahil ayaw ni Lolo Irlando na mag-alala ang kaibigan, ay nagsinungaling siyang wala. Kinalabit siya ng kanyang isang bayaw at inabutan ng tagay. Nawala sa isip ni Lolo Irlando ang nangyari. Nalibang na siya ng husto sa kanilang kwentuhan. Mag-aalas 11 na ng gabi nang mamataan ni Lolo Irlando ang matandang babae na biyanan ng bayaw niyang si Harold. May karga-karga itong bata na sa hula niya ay nasa 3 taong gulang. Ngumiti si Harold nang makita ang anak. Inabot sa kanya ng matanda ang bata. Napakislot si Lolo Irlando nang daanan siya ng masamang tingin ng matandang babae. Makalipas ang ilang sandali, nakita na naman ni Lolo Irlando ang matandang babae. May hawak itong 2 malalaking mangkok. Una nitong pinuntahan ang kanilang mesa. Inilapag ang mainit pang bulalo. Napawaw ang mga bayaw niya. Kung titignan ang laman ng mangkok,
ay napakasarap ng laman nito. Malamig ang hangin panggabi noon, kaya naman napahigop agad ang kanyang mga bayaw. Napalunok ng sariling laway si Lolo Erlando. Nahuli niyang nakatingin sa kanya ang matandang babae. Siya na lang kasi ang hindi tumitikim ng luto nito. Maging si Lolo Gary ay panay higop ng mainit na sabaw at inalok si Lolo Erlando ng isa niyang bayaw. Tumanggi siya at sinabi niyang iihi lang siya. Pagbalik niya, saka na siya hihigop ng sabaw. Maingat na pumunta sa likod bahay si Lolo Erlando. Alam niyang nakasunod sa kanya ang matandang babae. Hindi naman talaga siya naiihi. May kukuhain lang siya sa likod bahay. At sa wakas ay nakita na niya ang puno ng kalamansi. Nahitik na hitik sa bunga. Nagmamadali na siyang pumitas ng ilang piraso. Pagkatapos ay bumalik sa upuan. Nakita niya na tinangka siyang harangan ng matandang babae. Nang biglang dumating ang isa niyang bayaw para umihi din. Kakaupo pa lang niya nang bumulong sa kanya si Lolo Gary. Parang may mali daw sa nangyayari. Lasing na lasing ito pero alam pa ang kaganapan sa paligid. Sinulya pa ni Lolo Erlando ang nasa kabilang umpukan na mga bisita. Sarap na sarap din ang mga ito na humihigop ng sabaw. Hindi napigilan ni Lolo Erlando. Kinagat niya ang 5 pirasong kalamansi at napatingin sa kanya ang kanyang mga bayaw at biyanang lalaki. Tila nagtataka ito sa ginagawa niya. Maya-maya pa ay biglang lumapit ang matandang babae. Kinuha nito kunwari ang anak ni Harold na noon ay hihikab-hikab na. Sinadyang tabigin nito ang mangkok at nahulog at nagkalat ang laman nun sa lupa. Nahalata ng ibang naroon na parang may mali kina Lolo Erlando at biyanang babae ni Harold. Diretso nang nagtanong si Harold kung ano ba ang problema. Umiling si Erlando. Gusto lang daw niya na kapag humihigop siya ng sabaw ay pinipigaan niya ito ng kalamansi. Nagmamadali nang umalis ang matandang babae. Karga-karga ang noon ay tulog ng anak ni Harold. Palihim na dinampot ni Lolo Erlando ang isang hiwa ng bulalo at nagkunwari siyang nahulog ang kanyang sigarilyo. Pagkatapos mahawakan, ay nagpaalam siya ulit na iihi lang. Sinamahan na siya ni Lolo Gary kahit pasuray-suray na ito sa paglalakad. Sinabi nito sa kanya na may aswang. Dahil sa hindi pa sila nakakalayo ng husto sa umpukan, dinig na dinig ng lahat ng naroon ang salitang aswang na sinabi ni Lolo Gary. Nang hina bigla ang mga tuhod ni Lolo Gary, agad naman siyang nasalo ni Lolo Erlando at nang lumingon siya sa mga kainuman, nanlaki ang mga mata ni Lolo Erlando nang makita na isa-isa nang nagbabagsakan sa upuan ang kanyang mga kainuman. Dahan-dahan niyang inihiga sa gilid si Lolo Gary. Patakbo siyang lumapit sa kanyang biyanan at mga bayawa. May mga sinasabi ang mga taong naroon, ngunit unti-unti na silang nawalan ng malay. Nagawa pang magsalita ni Harold habang naiiyak. Huling narinig ni Lolo Erlando na iligtas daw niya ang pamilya nito. Nawala ang pagkalasing ni Lolo Erlando. Siya lang ang hindi nahimatay dahil hindi siya humigop ng sabaw na niluto ng biyanan ni Harold. Tumakbo siya papasok ng bahay. Naabutan niyang tulog na tulog ang kanyang biyanang babae sa isang bangko. Naisip niya ang mag-ina ni Harold. May nakita siyang kwarto na bahagyang nakabukas. Patakbo na sana siya nang may nakita siyang tao sa kusina. Sindak na sindak si Lolo Erlando nang maabutan ng 2 matanda na nilalantakan ang katawan ng isang babae. Namukhaan ni Lolo Erlando ang babae. Isa ito sa kusinera na naabutan nila
noong kakarating pa lang nila ni Lolo Gary. Hindi napigilan ni Lolo Irlando ang sarili. Tuluyan na siyang nasuka. Labis ang kanyang pandidiri sa kanyang nasisilayan. Wakwak ang tiyan ng babae. Hawak-hawak ng matandang lalaki ang puso nito na halos mga lahati na. Nakakatakot pagmasdan ang mga itsura ng mga to. Mahaba ang kuko na puno ng dugo. Malalaki ang mga mata na halos lumuwa na dahil sa panlilisik at mistulang halimaw ang mag-asawa. Akmang tatalikod na si Lolo Irlando para puntahan ang mag-iina ni Harold. Nang may nabunggo siyang katawan, ang asawa ni Harold umiiyak habang karga ang dalawa nitong anak. Tumayo bigla ang matandang babae. Nakita nito ang anak at ang mga apo. Palapit ito sa mag-iina, ngunit malakas itong naitulak ni Lolo Irlando. Patakas na ang mag-iina nang sumulpot sa pintuan si Harold. Hinang-hina nitong nilapitan ang kanyang mag-iina. Inutusan ni Lolo Irlando ang mag-asawa na tumakas na. Subalit umiling si Harold, hindi daw niya kayang iwanan ang kanyang mga magulang at kapatid. Humagulgol ng iyak si Harold nang malingunan ang kanyang ina na walang malay sa bangko. Natatakot siya para sa buhay nito. Galit na hinarap ni Harold ang mga biyanan na noon ay nasa pintuan na ng kusina. Nakita ni Lolo Irlando ang nakasabit na itak sa dingding. Titigpasin niya ang ulo ng dalawang matanda, subalit humarang ang asawa ni Harold. Nakatakas ang mga biyanan ni Harold. Pinatakas ito ng asawa ni Harold na noon ay iyak ng iyak. Maya-maya, binalikan ni Lolo Irlando si Lolo Gary. Nakakatayo na at paunti-unti. Ganon din ang mga iba pang nag-iinuman. Nagkagulo na ang mga ito. Kanya-kanyang pulasan pauwi. Sinubukang magpaliwanag ng kanyang biyanang lalaki. Subalit halos iisa ang sigaw ng mga bisita. May aswang daw sa pamilya nila. Tikom ang bibig ni Lolo Irlando sa nangyari. Nakiusap sa kanya si Harold alang-alang sa kanyang mga anak. Wala siyang nagawa pa nang dumating ang mga pulis. Ayaw mang magsinungaling ni Lolo Irlando pero wala na siyang nagawa pa. Dala-dala niya sa konsensya niya ang katotohanan sa pagkamatay ng kusinera. Hindi alam ni Lolo Espe kung ano-ano ang nangyari nang dumating sa bahay si Lolo Irlando na mugto ang mga mata. Tinangka niyang kausapin ang kaibigan nitong si Lolo Gary, subalit nagmamadali itong umalis. Blanko ang isip ni Lola Espe sa nangyari. Hinayaan na muna niyang magmukmuk ang asawa. Pupunta siya sa bahay ng mga magulang niya. Nagsinungaling kay Lola Espe ang kanyang mga magulang at kapatid sa tunay na nangyari ng nakaraang gabi. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig nang maabutan niya ang kanyang hipag na si Alona, asawa ng kanyang kuya Harold. Namumugto rin ang mga mata nito. Nang mapansin ni Alona ang presensya niya, nagmamadali itong umiwas, patakbo itong pumasok sa kwarto nila na mag-asawa. Sinubukan ni Lola Espe na kausapin ang kanyang ina, ngunit nakatulala ito. Naging palaisipan talaga sa kanya ang lahat, kung bakit ramdam niya na para bang may tinatago sa kanya ang lahat ng tao roon. Dahil walang nakuhang sagot si Lola Espe, naisipan na niyang umuwi sa kanila. Magtatakip silim na noon at medyo malayo ang kanyang lalakarin. Nasa kalahatian na siya ng paglalakad nang makasalubong niya ang mag-asawang biyanana ng kanyang kuya Harold. Kinausap niya ang mag-asawa kung saan pupunta ang mga ito. Nagkatinginan ng makahulugan ang mag-asawa. Alam nilang pinaghahanap na sila ng mga pulis, kaya mahihirapan na silang makalapit sa mga tao. Paano pa sila makakauwi at makakakain ulit?
Binanggit ni Lola Espe sa mag-asawa na wala man lang nakapagkwento sa kanya sa pamilya kung ano ang tunay na nangyari sa nagdaang gabi. Nilansin nila si Lola Espe. Sinabi ng matandang babae na alam niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Nilansin nila si Lola Espe. Sinabi ng matandang babae na alam niya ang buong pangyayari noong nagdaang gabi. Kailangan daw na sumama sa kanila ni Lola Espe para pag-usapan kung paano matutulungan ang pamilya nito. Walang kamalay-malay si Lola Espe na nasa panganib ang kanyang buhay. Isinama nga siya sa kubo ng mag-asawa na nasa paanan ng bundok. Laking pagtataka niya kung bakit napakalansa ng tinitirhan ng dalawa. Nakaramdam na si Lola Espe ng kakaiba, pero mas inisip niya ang sasabihin ng mga magulang ng hipag niya. Ipinaghanda siya ng hapunan ng mag-asawa. Naalala niya ang kanyang mga anak. Maya-maya, nagpaalam na si Lola Espe sa mag-asawa pagkatapos ikwento ang mga nangyari. Tapos na rin siyang kumain, kaya nagpaalam na siyang uuwi na. Pumayag naman ang mag-asawa, subalit nang tumalikod na si Lola Espe ay bigla siyang dinaklot ng matandang babae. Gulat na gulat si Lola Espe nang makita niya ang mag-asawa na nasa anyong aswang na. Mahaba ang mga kuko ng dalawang matanda. Tumutulo ang malalagit nitong mga laway at nang tangkain niyang kumawala sa pagkakahawak nito, biglang tumaas ang kamay ng matanda para patayin siya. Inipon ni Lola Espe ang lahat ng natitira niyang lakas. Sakalang niyang malakas na itinulak ito. Pagkatapos ay kumaripas na siya ng takbo. Galit na sinundan siya ng matandang lalaki. Nagpasirko-sirko si Lola Espe sa daan upang mailigaw niya ang mag-asawa, hanggang sa nakarating siya sa isang ilog. Nakaisip siya ng paraan para mailigtas ang kanyang sariling buhay. Lumusong si Lola Espe sa malalim na bahagi ng ilog. Pagkatapos ay nilangoy niya ito hanggang sa makarating sa ugat ng malaking puno, na ang ugat ay nakalubog sa tubig. Inilubog niya ang kanyang katawan hanggang leeg. Inabangan niya na makalagpas sa kanyang pinagtataguan ang mag-asawang aswang. Hindi makapaniwala si Lola Espe na may lahing aswang pala ang kanyang hipag na si Alona. Nang bigla siyang natigilan, naisip niya na kung aswang ang mga magulang nito, ay posibilidad na aswang din si Alona. Matagal nang nasa panganib ang kanyang mga magulang at kapatid. Ganoon din ang kanyang mga pamangkin. Hinintay ni Lola Espe na magbukang liwayway bago lumabas sa pinagtataguan. Ang sabi ng matatanda noong bata pa siya, nawawala daw ang kapangyarihan ng mga aswang kapag bukang liwayway na. Bumabalik daw sa anyong tao ang mga ito. Samantala, hindi na alam ni Lolo Erlando kung saan hahanapin ang kanyang asawa. Magdamag itong hindi umuwi at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Dahil hindi rin naman nagpaalam noong ito ay umalis. Nag-iiyakan na ang kanilang mga anak. Pinagsisisihan ni Lolo Erlando na hindi agad ipinagtapat sa kanyang asawa ang nangyari sa bahay mismo ng mga magulang nito. Nasa ganon siyang sitwasyon na nang biglang dumating si Lolo Gary. Puno ng pag-aalala ang itsura nito. Hindi niya ito masisisi dahil nakakatroma naman talaga ang nangyari dito. Muntik na itong mamatay sa bahay ng kanyang mga biyanan. Kakaupo lang ni Lolo Gary sa sala nila nang bigla namang sumulpot sa may pintuan si Lola Espe. Basang-basa ang buong katawan nito at namumutla. Hindi maunawaan ni Lolo Erlando kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Hindi naman umuulan sa labas kaya paanong basang-basa ito?
Tinangka niya itong kausapin subalit nilagpasan lang siya nito. Nagtakbuhan ang kanilang anak palapit sa kanilang ina. Nagkatinginan naman ng makahulugan sina Lolo Erlando at Lolo Gary. Nahihiwagaan sila sa kinikilos ni Lola Espe. Dire-diretso itong pumasok sa kanilang kwarto kasama ang kanilang mga anak. Pinatulog ni Lola Espe ang kanyang mga anak bago naligo. Kailangan niyang makagawa ng paraan para malayo. Malayo sa kapahamakan ang kanyang mga magulang at kapatida. Siguradong gumagawa ng paraan ang mga aswang na magulang ni Alona para tapusin ang kanyang pamilya upang manatiling lihim ang tunay na pagkatao ng mga ito. Hindi pa alam ng dalawang matanda na pinagtatakpan ng kanyang mga magulang at kapatida ang krimen na ginawa ng mga ito. Dinig na dinig niya ang pag-uusap ng kanyang asawa at kaibigan nitong si Lolo Gary. Sinubukan siyang pigilan ni Lolo Erlando pero sumbat ang ibinalik nito sa kanya. Hindi makapaniwala sina Lolo Erlando at Lolo Gary na muntik na siyang patayin ng mag-asawang aswang dahil sa mga nalaman. Nakapagdesisyon si Lolo Gary at Lolo Erlando na sila na ang pupunta sa kabilang baryo kung saan nanduroon ang mga biyanan niya at bayaw. Pinapasarado ng mabuti ni Lolo Erlando ang pintuan ng bahay at tarangkahan. Baka biglang dumating ang mag-asawang aswang. Yun ang huling bilin niya kay Lola Espe bago umalis. Mag-aalas 9 na ng umaga nang dumating sina Lolo Erlando at Lolo Gary sa bahay ng kanyang biyanan. Hindi na sila tumawag pa para maaktuhan talaga nila kung may nangyayari pang mali sa mga ito pagkatapos ng mga nangyari ng nagdaang gabi. Pagkabukas nila ng tarangkahan ay tahimik silang dumiretso sa nakabukas na pintuan. Gulat na gulat sila nang madatnan ang kanyang mga biyanan at bayaw na kumakain sa mesa. Kasalo ng mga ito ang mag-asawang biyanan ni Harold. Parang nagulat pa si Alona na noon ay galing sa kusina. May dala itong malaking mangkok na puno ng laman at sabaw. Napansin ni Lolo Erlando na tila lutang ang isip ng mga biyanan at bayaw niya. Subo at lunok lang ang ginagawa ng mga ito. Ni hindi man lang sila nilingon ng mga ito. Inabutan sila ng tigi-isang plato ni Alona. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi ni Harold. Parang tuod na sumunod si Lolo Erlando at Lolo Gary. Titig na titig sa kanila ang dalawang matandang mag-asawa. Hindi magawang sumubo ng pagkain ni na Lolo Erlando. Alam nila na hindi karne ng hayop ang inihain sa kanila. Dahil nakahanda na si Lolo Erlando, pasimple siyang dumukot ng hati ng kalamansi at mabilis na ipiniga sa mangkok na nasa harapan nila. Nakita ng mag-asawa ang kanyang ginawa. Ganon din si Alona. Tinignan siya nito ng matalima. Ilang sandali pa ang lumipas. Napatayo na kinauupuan si Lolo Erlando at Lolo Gary. Ang laman ng mangkok ay lumutang na daliri ng tao at tenga. Napahampas sa mesa ang matandang babae at dinuro nito si Lolo Erlando. Kung gusto mo pang mabuhay, maging mabait at sumunod ka sa mga gusto namin. Wika ng matandang babae. Nakipagtitigan si Lolo Erlando sa matanda. Ipinararating niya sa mga ito na hindi siya natatakot sa mga ito. Galit na galit si Lolo Erlando sa muntikan ng pagkamatay ng kanyang asawang si Lola Espe. Walang nabanggit ang mag-asawa tungkol kay Lola Espe. Kaya inisip siguro ng mga ito na hindi pa nakakauwi ito sa bahay nila ni Lola Espe. Tumayo sina Lolo Erlando at Lolo Gary. Subalit mas mabilis na humarang sa daraanan nila si Alona. May hawak itong kutsilyo at pinababalik sila nito sa upuan.
Napalingon sa kinauupuan nila sina Lolo Gary at Lolo Erlando nang marinig na may papalapit na yabag. Nakita nila ang mga anak ni Harold. Mukhang kakagising lang ng mga ito. Walang kamuwang-muwang na tumakbo ang mga ito papalapit sa kanilang ina na si Alona. Parang pinipiga ang puso ni Lolo Erlando. Naisip niya ang kanyang mga anak. Ayaw niyang danasin ng kanyang mga anak ang tulad ng sitwasyon ng anak ng kanyang bayaw. Nangako sa sarili niya si Erlando na malalagpasan din nila ang lahat ng pagsubok. Maya-maya, tinapik siya sa balikat ni Lolo Gary. Niyaya na pala sila ng dalawang matanda na magtungo sa likod bahay. May hawak na itak ang matandang lalaki. Nakasunod ito sa likuran nila. Nauuna ang matandang babae. Si Alona naman ay naiwan na nagliligpit sa kanilang pinagkainan. Kinabahan bigla ang magkaibigan. Halatang namutla sa takot si Lolo Gary. Kung ano-anong pumapasok sa isip nila na baka bigla na lang silang katayin ng mag-anak na aswang. Ikinulong silang dalawa ni Lolo Gary sa kulungan ng baboy. Mabuti na lang maluwag ang kulungan, kaya malaya silang makakakilos. Subalit itinali din ang kanilang mga kamay at paa, at nilagyan ng busal ang kanilang mga bibig. Napaiyak sa takot si Lolo Erlando. Paano na ang kanyang pamilya? Samantala, magmula nang umalis si na Lolo Erlando ay hindi na napakali si Lola Espe. Ilang oras na ang nakakaraan pero hindi pa rin nakakabalik ang mga to. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman niya. Takot na para sa mga buhay ng asawa at kaba naman para sa kaibigan nito. Baka sila naman na mag-iina ang puntahan ng mag-asawang aswang. Pagkaalis pa lang ni na Lolo Erlando ay inihanda na niya ang lahat ng kanyang kakailanganin. Hindi na dapat pang abutan ng pagtatakip silim. Kailangan makabalik siya sa bahay ng mga magulang. Alam niyang nasa panganib ang buhay ng mga ito. Kaya naman, natimbre na siya sa kapulisan. At lahat ay idinitalye sa mga ito. Iniwan muna niya ang mga anak sa kanyang mga biyanan. Hindi niya sinabi sa mga ito ang mga nangyayari. Siguradong matataranta ang mga ito. Baka magkaproblema pa at lalong mapahamak ang kanyang asawa at buong pamilya. Mag-aalas 3 ng hapon nang umalis si Lola Espe, papunta sa bahay ng mga magulang. Kailangan niyang galingan ang gagawin niyang acting na wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Nakataya ang buhay nilang lahat sa pagkakataong yun. Dala niya ang isang basket kung saan ay nakalagay ang lahat ng kanyang kakailanganin. Kahit papaano ay nabawasan ang kaba niya dahil alam ni Lola Espe na bago pa siya dumating sa bahay ng kanyang mga magulang ay nakapwesto na ang kapulisan. Senyas lang niya ang hinihintay ng mga ito. Kararating lang ni Lola Espe sa tapat ng tarangkahan. Napakunot siya dahil nakatali ito sa loob. Iba yung kaba ang naramdaman niya, lalo pa at napakatahimik ng buong bahay. Tinanggal muna niya ang bara sa kanyang lalamunan at pinigil ang luha bago sumigaw at tinawag niya ang kanyang nanay. Nagulat si Alona nang marinig ang boses ng kanyang hipag na si Espe. Nagkatinginan silang tatlo ng kanyang nanay at tatay. Kasalukuyan silang nagpapahinga ng mga oras na yun. Iyon ay bahagi ng kanilang paghahanda dahil balak nilang lipulin ang buong pamilya sa pagsapit ng gabi. Napatiimbagang si Alona. Dumating pa ang kanyang hipag na hilaw. Hindi pa sila kasal ni Harold. Wala siyang balak na pakasalan ito. Paghihiganti ang pakay niya sa pamilya ng mga to. Isang dekada ang nakakaraan nang maging kasintahan ng kanyang ate
ang panganay na kapatid ni Lola Espe, ang Kuya Roland nito. Subalit pinaglaruan lang nito ang damdamin ng kanyang kapatid. Hindi sila kilala nito dahil ni minsan hindi man lang inalam ni Roland kung taga saang lugar ito, kung sino ba ang pamilya ng kanyang ate. Nabalitaan na lang ng kanyang ate na ikinasal na si Roland sa ibang babae. Nanahimik lang ito. Sinarili ang sakit na kanyang nararamdaman. Mahal na mahal ng ate niya si Roland. Binalak nila ng mga magulang nila na gumanti, ngunit nakiusap ang ate niya na pabayaan na lang si Roland. Lumipas ang mga araw. Nawalan ng gana sa buhay ang ate niya. Hindi ito kumakain kahit na anong pagpupumilit nila. Hanggang isang umaga, natagpuan na lang nila ito na wala ng buhay. Isinumpa niya sa kanyang sarili na ipaghihiganti niya ang kanyang ate. Mula sa liblib na lugar kung saan sila nakatira, lumuwas sila sa baryo kasama ang kanyang nanay at tatay. Hinanap niya ang pamilya ni Roland. Gumawa siya ng paraan para makilala si Harold, at hindi nagtagal nakilala siya nito sa isang sayawan. Doon na nag-umpisa itong manligaw sa kanya, at hindi na siya nagpakipot pa. Ilang buwan lang ay sinagot na niya si Harold. Tumagal ng 1 taon ang naging relasyon nila. Inalam niya lahat ng tungkol sa pamilya nito. Palagi siyang sumasama sa bahay ni na Harold. Sa wakas, nakilala din niya si Roland. Gustong-gusto na niyang gutay-gutayin ang katawan nito sa sobrang puot na nararamdaman. Pero nagtimpi siya. May tamang panahon para pagbayaran ni Roland ang lahat ng ginawa nito sa kanyang kapatid. Hindi siya pumayag nang alukin siya ng kasal ni Harold. Mabait na asawa si Harold. Mabait din naman ang kanyang mga biyanan. Paminsan-minsan, naiinis siya sa mga bilas niya. Pero kaya naman itong dalhin. Di lang talaga siya naging ganon kalapit sa hipag niyang si Espe. Tahimik lang ito palagi, at minsan nahuhuli niya na palihim siya nitong pinagmamasdan. Bumalik sa kasalukuyan ang ulirat ni Alona. Tinapik siya ng kanyang ama at nag-usap sila saglit bago niya pinagbuksan ng pintuan ang hipag niyang si Espe. Ngumiti si Lola Espe nang makita ang hipag niyang si Alona. Panay tingin niya sa likod nito at pilit tinatanaw ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Alona na nagpapahinga ang kanyang mga biyanan. Ganoon din ang mga bayaw na nalasing ng nagdaang gabi. Kampanting naglakad si Lola Espe papasok sa loob ng bahay. Muntik na siyang mapasigaw nang makita ang dalawang matanda na muntik nang pumatay sa kanya. Nakaupo ang dalawa sa kanilang sala na para bang sila ang may-ari ng bahay. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Parang nauupos na kandila siyang napaupo sa sala. Napakatahimik ng buong bahay. Kinikilabutan si Lola Espe ng mga oras na yon. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi niya nakikita. Tumayo siya para silipin sa kwarto ang mga magulang. Subalit hinarang siya ni Alona. Nagpapahinga daw ang kanyang mga biyanan. Tinanong niya si Alona kung dumating na ba ang kanyang asawa at ang kaibigan nito. Ngunit umiling si Alona. Niyaya na siya nitong bumalik sa upuan. Hindi inaalis ng dalawang matanda ang paningin sa kanya. Alam niya na may mangyayaring di maganda. Pilit niyang nilalabanan ang takot ng mga sandaling yon. Hanggang sa nakarinig siya ng mga daing mula sa kung saan. Napatayo siya sa kinauupuan, ngunit sinabi ni Alona na wag nang intindihin yon. Baka mga baboy lang yon na nakakulong doon. Napatitig si Lola Espe sa likuran ni Alona. Nakatayo sa likod nito ang dalawa niyang pamangkin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na may bahid ng dugo
ang bibig ng mga ito. Tinabig niya si Alona at mabilis na tumakbo. Dumiretso siya sa kwarto ng mga magulang. Nanlaki ang mga mata ni Lola Espe nang makita na nakatali ang kanyang nanay at tatay sa katre. Umiiyak ang kanyang nanay, ganoon din ang kanyang ama. Naisip niya ang kanyang mga kapatid. Tumayo siya at tinignan ang kwarto ni na Alona. Nakita niya ang Kuya Harold niya na tulala at nakatingin sa kawalan. Sinunod niyang pinuntahan ang kwarto ng kanyang Kuya Roland at pamilya nito. Madilim ang buong loob ng kwarto at nang humakbang siya papasok ay muntik na siyang madulas. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilaw. Sa pintuan pa lang ng kwarto ay nagkalat na ang dugo. Napasigaw na ng malakas si Lola Espe. Kitang-kita niya ang wala ng buhay niyang Kuya Roland. Wakwak ang dibdib nito at wala ng puso. Dinukot ang puso nito ng kung sino man. Maya-maya pa, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kurtina. Dahan-dahan siyang naglakad upang tignan kung ano ang nasa likod nun. Nang hilakbot si Nanay Espe nang makita ang dalawa niyang pamangkin na anak ng Kuya Harold niya, na sarap habang kinakain ang puso ng kanyang Kuya Roland. Nanlilisik ang mga mata nito sa dilim, maging ang paghaba ng maliliit nitong kuko ay kakaiba. Muling kumagat sa puso ng kanyang Kuya Roland ang dalawang bata. Kitang-kita niya ang matutulis nitong mga ngipin. Binuksan niya ang bintana ng kwarto at saka nagsisigaw at humingi ng tulong. Nang biglang may pumalo sa ulo niya. Nagawa pa niyang lungunin ito at nakita niya ang hipag niyang si Alona. Naramdaman niya pa ang pagpatak ng dugo sa kanyang muka. Hanggang sa unti-unti na siyang nawala ng malay. Nagising si Lola Espe na nasa ospital na siya. Nasa may uluhan niya ang asawa niyang si Lolo Erlando. Tulog ito at halatang pagod na pagod. Napahawak siya sa pisngin ni Lolo Erlando. Bigla itong nagulat at nagmulat ng mga mata nang maramdaman ang haplos niya. Ngumiti si Lolo Erlando na niyakap siya. Maya-maya pa ay nag-uunahan na ang mga luha sa mga mata ni Lola Espe nang ikwento sa kanya ng kanyang asawa na patay na ang kanyang Kuya Roland. Akala niya panaginip lang ang lahat. Totoo pala. Napatay daw ng mga pulis ang hipag niyang si Alona, samantalang nakakulong ang mga magulang nito. Nasa pangangalaga naman ng mga pulis ang dalawa niyang pamangkin, habang pinag-aaralan ng mga doktora kung nahawaan na ba talaga ang mga ito ng pagiging aswang. Pagiging aswang ng kanilang sariling ina. Dumalaw ang mga magulang ni Lola Espe sa ospital. Ibinalita ng mga ito na tuluyan ng araw na wala sa sarili ang kanyang Kuya Harold. Pinilit na ni Lola Espe na makalabas sa araw na yon dahil gusto niyang makita sa kahuli-hulihang pagkakataon ang nakaburol niyang kuya na si Roland bago ito ilibing. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At siya nga pala, kung bago pa lang po kayo sa channel na to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig. Paano? Hanggang sa muli.